Dumipensa si PNP Chief Romel Francisco Marbil kaugnay sa umunoy pagdaan ng kanyang convoy sa EDSA busway kung saan hinarang sila ng mga tauhan ng DOTR SAIC. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Alas 6:30 kagabi nang hulihin sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas ang convoy na ito, kung saan ang hepe umano ng pambansang pulisya ang sakay. Sa video, makikitang nakikipagtalo ang humuling tauhan ng DOTR SAIC sa pulis na miyembro ng convoy. Maririnig din sa video na nakikiusap pa ang pulis na padaanin sila sa busway dahil may emergency daw silang pupuntahan. Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Wala po. Habi namin yung rally sa EDSA sa PNP to eh. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kagad kanina. Sir, ano naman talaga dito na makikita tayo ng sir, oh. Nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi Hindi na bumaba ang sakay ng convoy, pero nang tanungin ng pulis kung sino ang nasa sasakyan, Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir eh. hindi na natiketa ng convoy na umalis agad, pero bumalik ang isang sasakyan na kasama sa convoy para magpa-issue ng ticket. Bagamat hindi inamin o itinanggi kung siya ang nahuli sa busway, dinepensa ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagdaan ng umano'y senior officials ng PNP sa busway. Git ng hepe ng pambansang pulisya, merong kasunduan ng PNP at Department of Transportation na maaaring gamitin ng mga pulis ang busway sa panahon ng emergency. That's on duty. And there's an emergency that we have to call kasi meron po kaming operation last night and the SALG will announce kung ano po yung nangyari last night and we're happy po. Maganda po yung nangyari na result last night na operations po natin. Sinabi pa ni Marbil na bagamat hindi marked vehicle, meron naman aniyang hatak ng mga tauhan ng Highway Patrol Group ang naturang sasakyan. Gayunman, iginagalang pa rin aniya ng PNP ang humuling tauhan ng DOTR kaya't nagpatiket ang mga ito matapos na maihatid ang senior official sa Campo Crame. Ang PNP po, is we are always in kahapon, we are in heightened alert. We are on call 24 hours a day. And there's a guidelines na nagbas po ng DOTR na the PNP vehicles, sinasabi, in case of emergency, national issue, you can use that. Ayon naman kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nais nilang linawin ang proseso ng panghuhuli ng SAIC dahil sa pagkakaalam nila ay pinapayagan naman ang PNP dito lalo na't kung may mahalagang operasyon. Kasunod nito, naniniwala ang PNP na may paglabag sa isyu ng privacy ang SAIC dahil sa paglalabas ng plaka ng sasakyan ng kanilang nahuli sa operasyon. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Yun po yung nakikita natin na violation po ng privacy ng mga taong hinuhuli. Maging sino ka man, kung sino man yung sinabanggit natin. Gayunpaman, hindi na sila magsasampa ng reklamo sa SAIC dahil nais nilang pag-usapan na lang ito. May mensahe naman si DILG Secretary Junvic Rimulya sa PNP hinggil sa paggamit ng busway. Kung ako hindi ako gumagamit, huwag nyo na rin gamitin yun. Okay? Ganun na lang yun. Okay? So, Let me make clear. Ako, kung traffic. Kung traffic, iiwas na lang ako, dadaan ako ng skyway. Pero para gamitin skyway, yung bus lane, not once. Magugunitang inilatag ng DOTR na bukod sa mga bus ng EDSA Carousel, ang convoy lamang ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ang maring dumaan sa busway. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.